Sa ating pangunahing balita, isang video na di umano'y ebidensya laban kay Pangulong Kuting Jr. ang inilabas sa publiko. Ang video na ito ay naglalaman ng mga sensitibong impormasyon na tila nag-uugnay sa Pangulo sa mga aligasyon ng katiwalian at iba pang mga iligal na gawain. Ang mga netizens at ilang mga grupo ay mabilis na nagbigay ng kanilang reaksyon sa social media na nagiging sanhi ng malawakang diskusyon at pagkondena. Dahil sa paglabas ng nasabing video, maraming mga mamamayan ang nagpetisyon na agarang imbisigahan si Pangulong Kuting Jr. Ang ilan sa kanila ay nagpoprotesta sa mga kalsada at nag-organisa ng mga pagtitipon upang ipahayag ang kanilang pagkadismaya at galit. Ang kanilang pangunahing panawagan ay hustisya at pananagutan. Ayon sa mga lider ng protesta, hindi dapat pinaglalampas ang ganitong uri ng kaso, lalo na kung sangkot ang pinakamataas na opisyal ng bansa. Sa gitna ng kontrobersiya, naglabas ng pahayag ang kampo ni Pangulong Kuting Jr. na nagsasabing ang video ay isang peking ebidensya na layuning sirain ang reputasyon ng Pangulo. Nananawagan din sila na hintayin ang formal na imbestigasyon at huwag agad husgahan ang Pangulo. Patuloy na sinusubaybayan ng buong bansang mga susunod na hakbang ng pamahalaan at ng mga otoridad sa isyong ito. Abangan ang mga karagdagang balita sa mga susunod na araw para sa bagong update ukol dito. At yun nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. No Remittance Day, June 15, natin gagawin, mga kababayan. Discuss ko muna yan bago ang ating expose. So, June 15 na natin gagawin para malaman ng gobyernong bangag ang impact ninyo. Kasi according to sa inyo, although iba-iba yung yung sweldohan ninyo. Yung iba daw, nabasa ko kanina sa Saudi, first week ba? Tama ba? First week of the month ang inyong sweldohan dyan. Sa iba naman, kinsenas katapusan pa rin. Okay? Yung iba, weekly. Oh. So, gawin na lang natin ng June 15. And also, mga kababayan, may mga nagparating sa atin na mga doctors. Okay? Ito, mga maisog doctors na nag-organize na sila. Si Ma'am Mylene Basco Tiamson. Ayan, ito ay nag-organize sila ng hakbang ng maisog. Okay? Sinend sa akin eh. Ito. Okay, sabi sa akin ni Ma'am Mia Miranda, Miss Maharlika, good day. Please mention po sa inyong broadcast about this group that my friend and colleague has created on Viber, Maisog Doctors. Based po ito sa Pilipinas, a group of doctors that love the country and is loyal to the country and the people. Yeah, created by Dr. Mylene Basco Tiamson. Ako, thank you ma'am. Sana tuloy-tuloy na po ang inyong pag-organize all over the world. Kahit nasa kayo ay nasa magpag-schedule tayo, mag-simulcast tayo, magbi-meeting tayo all over the world. Dahil ipag-coordinate ako sa ibang mga grupo, lalo na dito sa Amerika at sa Canada at sa si Nelson Suwal. Nako, maggawa ka na dyan. At I'm calling kay Mr. Ben Repol or Ripol, magtulungan tayo at marami pang iba all over the world. So, iparamdam natin sa bangag na gobyernong ito na bagsak ang rating ng lalaking bangag. So mga kababayan, meron na namang sinuspend, di ba, without due process, mayor ng Bohol. Ang Bohol, si ito pangalan niya. Ayan. Governor pala. Si Governor Erico Ares Aumentado. Ayun, so under suspension siya for 6 months. So yung kapalaran niya katulad ni Mayor Rama, ni Governor Hubahib, at marami pang ibang mga sinuspinde. Talaga pong demonyo na itong gobyernong ito. Okay? So may mga nag-ulat na ito daw si Governor Aumentado, although may issue siya doon sa mga controversial na yung Chocolate Hills kung saan nagkaroon may resort doon sa gitna, pero ayon sa balita hindi naman siya ang nag-approve doon at
hindi pa siya governor during that time. So, well, alam naman natin na ang demonyong gobyernong ito ay lahat ng associated kay Duterte ay tinatanggal niya, pinahihirapan niya, at lahat ng mga kritiko gustong gurgurin. Okay? So, hindi na pinagtatalunan yan, mga palangga. Hindi na pinagtatalunan. Eto, nabasahin ko na muna yung mensahe. Hanapin ko lang sa message. Okay? Ang mensahe sa akin ng I don't know kung sino siya, basta kamag-anak siya ng PSG. Alright? Ito. Dalawa actually ang nag-message sa akin. Thank you for fighting. Ito ba siya? Sana. Okay. Ito sabi sa akin, ano araw ba ngayon? This is New Wednesday. Hello, Miss Maharlika. Natutuwa po ako. Patuloy niyo pong pagkalampag sa gobyerno. Alam niyo po ba sa PSG, ang dami pong na-relieve. Kaya madami na pong nag-file ng early retirement at nag-resign na po ang karamihan. Ngayon lang po nangyari na tinatanggal ang mga PSG kapag galing sa panahon ni Pangulong Duterte. Pinapalitan po sila pag galing kay Pangulong Duterte. Napakawalang puso. Sana mabilis na po ang pagkawala ng mga jutang ginimis sa palasyo. Okay, ilang taon from PSG, ilang taon na po kami sa PSG. 2 pangulo na po ang dumadaan sa amin. Pero hindi po kami tinatanggal. Ang mga tao po sa PSG ay tuloy-tuloy ang pagtatrabaho kahit nung panahon ni Noynoy at panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon lang po sa panahon ni Marcos Bangag Jr. na kapag nalaman na ikaw ay galing sa panahon ni Duterte ay pag-iinitan ka o tatanggalin ka. So ang message ko naman sa kanya, kahapon pa ito Wednesday ba? Ano ba ngayon? Anyway, sabi ko, hello po, ano nangyari? Sabi niya, nalulungkot lang po kasi ako kasi ang dami nang napapalitan na tao sa PSG. Kaya po kapag nanonood po ako ng mga live ninyo, sabi niya, sana po magkaroon ng katarungan ang lahat ng sundalong nakakaranas ng sama ng loob dahil sa patuloy na paggigipit nila. Wala na pong kadating-dating at kasigla-sigla ang PSG. Alright. Okay. Okay. Sabi ko, okay. Well, hindi ko mamasya, baka malaman nila. Wala na po yung blanco sa PSG ngayon. Actually, lumabas na po kami. Siya din. Lumabas na po kami sa PSG. Dahil hindi na po namin kaya ang patakaran ng Marcos Bangag. Sabi ko, ano po, nag-resign ba kayo? Ano pong naranasan ninyo? Sabi niya, nag-file na po kami ng retirement, ma'am. Sana po wag po kayo mapagod. Kayo na po ang tumatayong boses ng taong bayan. So, mga kababayan, coming from this mga sundalo, yung mga lingkod bayan na binaboy ng gobyernong ito. So actually may message pa dito. Ito sa email naman. Okay? Hi, Miss Maharlika. I hope this letter finds you in good health and high spirits. Thank you po for fighting for the Filipino people. I am writing to express a matter of grave concern that affects the well-being and morale of the Presidential Security Group or the Presidential Security Command members assigned to the close-in security of the First Family. Okay? The PSG personnel have been subjected to treatment that is both disrespectful and abusive, sabi niya, which undermines their dignity and professional responsibilities, specifically the following incidents po. Shouting and disrespect of the First Lady, Liza Araneta Marcos, and the other members of the First Family. There have been multiple instances where PSG members have been shouted at and treated without the respect they deserve as dedicated security personnel.
Also po, they are overworked. The security personnel are being overworked, often beyond reasonable hours without adequate rest. Sabi niya. And also inappropriate activities of the first family and their associates have engaged in excessive partying, halos gabi-gabi po, alcohol consumption, and other inappropriate behaviors in the presence of PSG personnel. Wala po talaga silang kahihiyan. Okay? I hope masabi niyo po ito sa inyong mga followers para malaman. Maraming salamat, Miss Maharlika. Kawawa na po ang ating bayan. Huwag po kayong tumigil. Huwag po kayong tumigil sa pakikipaglaban. Kayo na lang po ang boses namin. Thank you so much. So yun, mga kababayan. Okay? Coming from PSG, Presidential Security Group, yung ginagawa nilang pagsisigaw. Alam nyo, di ba, mayroon na tayong expose na may nagpatiwakal, okay? May naggurgur sa kanyang sarili dahil binulyawan, sinigaw-sigawan ni Lisa at kung ano-ano pang mga kababuyan ang ginagawa ng bangag na gobyernong ito. Coming po yan sa mga taong nakakaranas mismo sa loob ng Malacanang na sinisigaw-sigawan ng pamilyang bangag. Okay? Sinisigaw-sigawan, nagurgur daw yung ating signal. Okay naman. Sinisigaw-sigawan, hindi makapahinga ng maayos sa mga PSG, excessive partying, at kung ano-ano pa. Message, umalis na, early retirement na dahil hindi kinakaya ang pangbababoy ng gobyernong ito. Mga kababayan. Okay daw ang signal, sabi ni Jimmy Nishi. Okay? So ngayon, mga kababayan, sobra na nga ang ginagawa ng mga ito. Kaya tama lang, okay? Na talagang humakbang kayo bilang isang maisog, di ba? Kaya may binasa tayong doktor. Okay? Ngayon, okay. Napalangga. Napaka walang puso ng gobyernong ito. May ipi-play lang tayong video. Okay. Napakawalang puso ang gobyernong ito. Simula sa what? Sa pulburon. Okay? Simula sa pulburon, sa corruption, sa smuggling. At again, dito sa pinakita natin kanina, ay napakita ba natin ito? Itong kinagagalit ni Coting, kaya naman na-suspend ng walang due process itong governor ng Bohol at other 69, mga 69 pa na officers na yung iba daw po ay napatay na yung mga sinuspend o wala na sa pwesto. Saan ka nakakakita na sinuspend? Lumisan na pala. So dyan makikita nyo mga kababayan sa Maharlika Network at dito sa ibang channel na sa Buljakan, wala. But anyway, babasahin ko na lang. Noong May 6, 2024, ayan ang nakuha ni Marcos Jr. Negative 8. Okay? Coming from the Bohol Times. Ayun, nakita nyo, May 6. Saan ka nakakita ng presidenteng, well, hindi siya matino, presidenteng bangag. Kasi negative 8 ang kanyang ratings. Imagine niyo mga kababayan, ayan negative 8. Basahin natin. Ang sabi ng Bohol Times, public satisfaction with President Ferdinand Marcos Bangag Jr., lagyan din ng bangag, has plunged to negative 8 in the latest social weather station's trained Bohol poll survey. 6 days before 2 years in the service of May 10. This is considered as poor in SWS parlance. Paano ka naman tataas kung bangag-bangag ka? Dahil ito sa PIDEA leaks na nalaman natin na talagang noong March 11 of 2012 ay dapat i-raid na si Bangag Jr. pero hinarang ni Ochoa, hinarang na mga jejemonyong mga kasabwat ni Lisa Tanas. Marcos got plus 61% in April 2023. Survey, sabi niya, 61% siya ngayon, negative 8 ng gago. Buti nga sa'yo. Sabi niya, hence, he nosedive about 69 points. So, jumogsak ng 69 points. Kasi from 61,
'Di ba? 61 tapos -8 kumulang pa. Hindi man lang nag 1%. So, jumugsak siya ng 69 points. While Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte's satisfaction rating is very good with a net +62, which is lower than she got last year at +75 or 13 point down. Pero hindi -8. Bumagsak man ng konti, hindi bumulusok katulad ni Marcos Kuting Jr. Pagbaba ni Sara, yan yung paninira nila, Tambaloslos at ni Lisa dyan sa mga config fund na yan. Pero yung panalo sa loto't maya-maya, loan better, smuggling, lahat ng korupsyon, bribery, extortion ng bangag na gobyerno, ayaw pag-usapan ng mga hinayupak sa Senado at Kongreso. At yung pagpapagurgur sana ni Lisa kay Agent Morales, na narinig ninyo sa CCTV doon sa Senado, mga kababayan. Ito yung impact. At I know na nararamdaman na ng taong bayan yung impact ng pagiging bangag na si Kuting Jr. Tuloy natin. Duterte got a great majority at +74, satisfied with her performance, and 8% were dissatisfied and some 20% were undecided, the poll said. Class E of the respondents gave Duterte an overwhelming net approval of 85%, 82% of the 18 to 24 age group, 71% from the 3rd district. Tagbilaran City gave her, di ba, the lowest net approval rating, 30%, the survey said. Pero hindi pa rin negative, at least may 30% compare kay Marcos Jr. 1/3 or 35% of them, the respondents, were satisfied of his BBM performance, while a slight plurality of 43% were dissatisfied, which resulted in a net -8. Undecided was 22%, according to Bohol poll. Okay? Marcos' rating was in negative, achieved by any officials, local or national, after the Bohol poll started in survey in March 23 to April 22, 2024, which was publicly presented by Holy Name University's Center for Research and Publications. So pinakamababa dahil lagi ngang nagbabangag at pabiyahe-biyahe pa ang mga inayupak, walang pakialam sa inyo, kagutuman, mataas ang bilihin, kuryente, tubig, lahat na tumaas na, pero sila patuloy na hinahakot ang pera ninyo sa kanilang mga offshore accounts. Sabi nga nag-report sa atin ay excessive partying, sinisigawan ng mga PSG, wala silang pakialam dahil ginagastos nila ang pera ng bayan. Okay, tuloy natin. The president got net positive results from 2nd district and Class E at +8 and +23 respectively. The rest of variables are all in the net negative, and the highest from urban at -24 and the lowest is -1 from the age group 16 to 24 years old. Yan. The public presentation was held at the Holy Name University Secondary Audiovisual Hall with Acting Vice President and Administrator Brother Mark Paglinawan. SV University, siguro hindi nagpapabayad tong taong ito, no? Kaya, totoo yung kanyang rating, mga kababayan. Kaya totoo ang rating ng tawag dito ng Kuting. So ngayon mga kababayan, mas malupit yung sinabi ng ating sender na grabe ang ginagawa sa PSG. Ano bang ginagawa ninyo, sir, mga ma'am? Binababoy kayo ng gobyernong bangag. Imagine mo, nag-retire. Nag-early retirement. Di ba? Nag-early retirement. Okay naman yung signal natin. Okay, mga jotang genimis tong mga mga alagad ni Satanas nandito eh. Hayaan mo na yung mga alagad ni Satanas. But anyway, sabi ni Elma Baalan from New Zealand, waiting, mag-ano po ka dyan, mag-organize kayo ng inyong hakbang ng maisog. So mga kababayan, kailan pa kayo magsasalita, mga PSD, yung pamilya nung nagpatiwakal dahil sa binaboy din ni Lisa, itong inayupak na babaeng tong Adictos Benedictos, mga ngamkam, manggigipit, manggugurgur, mangingidnap, smuggler.
wala nang ginawang matino, kundi babuyin ang ating mga magigiting na sundalo. At ngayon, harang pa kayo sa bang. Di ba? So, kumilos na kayo. Ano pang ginagawa ninyo? Imagine nyo, this is not about Duterte. Hindi ito tungkol kay Duterte. Ito ay tungkol sa usaping panglipunan, usaping bayan. Si Pangulong Duterte, na-enjoy na yan yung buhay niya. Ginigipit lang siya nitong mga bangag na ito na walang utang na loob. Pero higit sa lahat, ang pinag-uusapan natin dito, paano ginigipit, tinatanggalan kayo ng hanap buhay. Katulad ng mga mayors and governors na sinususpend nila. Katulad nitong na walang due process, na hindi nagpaliwanag kung ano ang nilabag mo, anong violation, katulad ng Mindanao Development Authority. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!